Mga kapatid sa pananampalataya, ano ang tama na akidah? Pananampalataya patungkol sa dalawang issue: divine will, ibig sabihin takda ng Allah, or human free will, malaya na kalooban ng tao. Kailangan ay maging malinaw ito sa kamalayan ng bawat Muslim, dahil ang nakataya po rito ay kaligtasan ng Muslim. Kaya talakayin natin ang mabuti. Ang lahat ba ng magaganap sa buhay ng tao, mabuti or masama, ay takda ng Allah, galing sa Panginoong Allah? Or ang lahat pa ng magaganap sa buhay ng tao ay malaya na kalooban ng tao, galing sa tao? Ito, mga kapatid sa pananampalataya, ang kailangan natin malaman. Ano ang tama na akida base sa Quran, sa hadith, nang sang-ayon sa interpretasyon ng salaf salih, ng interpretasyon ng pinakamalalaking ulama na kilala. Mamaya babanggitin natin. Ito ba, dalawang akida na ito ay parehong tama? Or ito bang dalawang akida na ito ay parehong mali? Or isa sa kanila ang tama? O walang tama sa kanila? Mga kapatid sa pananampalataya, ito ang paksa ng ating khutbah. Dalawa ang pinaka-main na akida na dito umiikot ang lahat ng mga akida ng mga Muslim: Jabariyah at saka Qadariyah. Itong dalawa tatalakay natin mabuti. Unahin natin ang akida ng Jabariyah. Ayon sa kanila, pananampalataya nila, akida nila, ang lahat at lahat-lahat ng magaganap sa buong universe, sa buong sangkatauhan, lahat mula noon hanggang ngayon, hanggang sa katapusan, lahat ng magaganap ay itinakda ng Allah. Either kabutihan or kasamaan ay parehong takda ng Allah. Ito ang kanilang paninindigan. Ibig sabihin, mga kapatid sa pananampalataya, walang saysay ang free will, malaya na kalooban ng tao. Dahil pati na ang malaya na kalooban ng tao, sakop ng divine destiny na takda ng Allah. Ang ibig sabihin, anuman ang mangyari sa buhay mo, mabuti or masama, kabanalan or kasamaan, kabanalan or kasalanan, kabanalan or krimen, ito ay galing sa takda ng Allah. Ito po ang paninindigan ng Jabariyah, at mayroon silang mga verses ng Quran. Mamaya po sa dulo ng presentasyon natin ng Jabariyah, ilahad natin ano ang delikado sa ganitong akidah. Pagkatapos ang Qadariyah, ilahad rin natin sa dulo, buksan natin ano ang delikado sa akidah na ito. Then saka natin ilahad ano ang tama na akidah ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, nang sa gayon huwag tayong maligaw. Okay. Mayroon silang mga dalil din sa Quran na kanila ring ininterpret, na kapag itinakda ng Allah na ikaw ay paraiso, paraiso ka. Kapag itinakda ng Allah na ikaw ay impyerno, impyerno ka. Bilang katibayan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quranul Karim, ba'da a'udhu billahi minas shaitanir rajim, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum
huwa rabbukum wa ilayhi turja'un. Chapter 11, verse 34, Quranul Karim. Mabuti na yun, pati na ang source ay i-declare natin para madali mong i-double check. Kasi naka-record itong khutbah, ito yung voice recorder, para i-upload natin sa YouTube, para mapakinggan ng mga kamusliman. Malapit-lapit na pakahulugan na binasa natin. At ang aking payo, tinutukoy rito na payo, ay payo ni Propeta Noah, alayhi salam, sa kanyang sambayanan. Nagdawa siya ng 950 years. Nagdawa siya. Nakaunti lang ang mga nagmuslim sa kanyang panahon. So, ito ang sabi niya tungkol sa pinapayuhan niya ang mga tao, pero wala siyang magawa. Anya, kung hindi kayo patnubayan ng Allah, wala rin mangyayari. Ibig sabihin, nasa Allah ang patnubay. Malapit-lapit na pakahulugan. At ang aking payo, tinutukoy payo ni Noah, ay hindi makapagdudulot ng kabutihan sa inyo, bagaman hinangad kong magbigay ng mabuting payo para sa inyo, kung hangad ng Allah na kayo ay masadlak sa pagkaligaw. Siya ang inyong Panginoon at sa Kanya kayo ay babalik. So, ibig sabihin ng binasa natin na verse, kahit na ano pang gawin mo sa isang tao na pangaral, dawahan mo siya ng dawahan, tulad ng ginawa ni Noah, 950 years. Dinawahan niya mga tao. Kapag hindi pinatnubayan ng Allah, kahit na ano pang gawin mong pagdadawa sa tao, wala, ligaw talaga. Ibig sabihin, kapatid, sa pananampalataya, kapag niloob ng Allah na ang tao patnubayan sa matuwid, katulad natin, katulad ninyo ng mga balik Islam, pinatnubayan ng Allah sa matuwid. Kapag pinatnubayan ka ng Allah sa matuwid, walang makakapagligaw sa iyo. Ngunit kapag naman ikaw ay kanyang hinayaan na maligaw, wala ring makakapaggabay sa iyo. Malapit-lapit, napakahulugan. Basahin natin muna ang verse, chapter 4, verse 88, Quranul Karim. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. Ito yung isa pa. Nakatibayan nila tungkol sa lahat ay tinakda ng Allah. Malapit-lapit na pakahulugan. Kaya, ano ba ang nangyayari sa inyo at kayo ay nahahati sa dalawang pangkat hinggil sa mga munafikun? Mga munafikun, mga pretender, mga kunyari Muslim, mga peke na Muslim, mga munafikun. Samantalang sila isinadlak ng Allah sa anumang kanilang pinagsumikapan, nais ba ninyo na patnubayan ang sinumang biniyayaan? Nais ba ninyong patnubayan ang sinumang hinayaan ng Allah na maligaw ng landas? At ang sino mang hinayaan ng Allah na maligaw ng landas, kailanmay hindi mo matutuntun ang landas para sa Kanya. Ang pinakabuod ng aya na ito, sino man ang loobin ng Allah na Kanyang patnubayan, walang makakapagpaligaw. Sino man na Kanyang hayaang maligaw, walang makakapagpatnubay. So kahit na ano pang gawin mo doon sa mama, pangaral, kapag hindi sa pinatnubayan ng Allah, walang mangyari. Dahil ang lahat, ayon sa paninindigan ng Jabariya, ang lahat ay nakatakda. Qul la yusibana illa ma khataballahu lana. Sabihin mo, kailanman ay walang mangyayari sa amin maliban sa kung ano ang itinakda ng Allah para sa amin. Chapter 9, verse 51, Quranul Karim. Marami pa sila mga dalil. Nakatibayan na anuman ang mangyari sa atin dito sa mundo, mabuti o masama, galing sa Allah. Isa pa, kahit last na lang nakatibayan, tapagkat pupunta na ito sa kabila. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Katotohanan, lahat ng bagay na aming nilikha ay may kaukulang qadar, may kaukulang tadhanang nakatakda. Chapter 54, verse 49. Ito, mga kapatid, sa pananampalataya, ang paninindigan ng Jabariyah, aqida ng Jabariyah.
na lahat ng kabutihan na magaganap sa buhay mo, lahat ng kasamaan na magaganap sa buhay mo, ay lahat yan, ang may gusto niyan, ang Panginoong Allah. Siya ang nagtakda niyan. Ngayon, buklatin natin ano ang sinasabi ng mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ano ang panganib ng ganitong akida? Ayon sa kanilang paliwanag, itong ganitong akida ay mayroong punto ng panganib. Ano ang panganib? Ito. Pakinggan niyo ng mabuti. Ang panganib sa akida na ito ay dahil sa ang paniniwala ng tao, lahat ng anumang magaganap sa buhay natin, mabuti or masama, ay galing sa takda ng Allah. Pwede nila na dumating sa punto na ang sisisihin mo na ay ang Panginoong Allah. Kapag nakagawa ka ng masama, nakagawa ka ng krimen, nakapatay ka ng tao, nakulong ka, nang-rape ka, nagsyabu ka, or anuman ang gagagawan mo na krimen, ang iyong nagawa, pwede nila na mangyari na ang sabihin mo, ito ang kagustuhan ng Allah. Ginawa ko lang ano ang itinakda sa akin ng Allah. Kaya wala akong kasalanan. Allahu Akbar. Yan ang panganib. Yan ang mapanganib sa akida na ito, na po pwedeng mangyari na ang sisisihin pa ng tao ay ang Panginoong Allah. Sasabihin ng tao, walang magaganap sa buhay ko kung hindi kalooban ng Allah. Kaya pinatay ko yan, nirape ko yan. Kalooban ng Allah. Wala akong free will, wala akong kalayaan, wala akong free choice kung hindi sumunod sa takda ng Allah. Ibig sabihin, mga kapatid, sa pananampalataya, dito sa akida na ito, lumalabas na kapag may masama nangyari sa iyo, ang sisisihin mo ang Panginoong Allah. At yan ang pinakadelikado. Kapag ikaw na ginawa mo, sinisi mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang kaganapang kasamaan na nangyari sa buhay mo, yan po ay kasama sa pinakamalalaki po na mungkar na pwede mong ikawala sa landas ng Islam. Pwedeng ikawala ng iyong iman, pwede mong ikalabas sa Islam, pwede ka maging kafir kapag ang sinisi mo na ang Panginoong Allah. So yan ang panganib. Dumako tayo sa pangalawa, kabila. Dalawa ipipresenta natin sa inyo. Ito ang pinaka-major na akida ng kamusliman. At pagkatapos natin maipresenta sa inyo ang dalawa na ito, then puntahan natin ano ang tama na akida na siyang panghahawakan natin para tayo makaligtas. Dumako tayo sa kabila. Akida Qadariyah. Ano ang kanilang akida? Ang kabutihan na magaganap sa buhay mo ay galing sa Allah. Ang mga kasamaan na mangyari sa buhay mo, galing sa iyo. Ito ang kanilang akida. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa takda ng Allah ng kaganapang kasamaan. Ayon sa kanilang paniniwala, kung itinakda ng Allah na si fulan ay mapahamak, madisgrasya, makagawa ng kasalanan, ayon sa kanilang paniniwala, walang hustisya ang Panginoon. Walang justice. Dahil isinadlak si fulan sa kasamaan, isinadlak si fulan sa krimen, isinadlak si fulan sa paggawa ng masama. So, ang kanilang paliwanag, walang hustisya, walang katarungan. Anila? Ito ang katwiran ng kabila akida Qadariyah. Ang kagustuhan ng Allah sa tao ay kabutihan. Kapag kasamaan, hindi yan kagustuhan ng Allah. Kagustuhan mo yan. Ito ang kanilang akida. Ngayon, busisin natin. Ano ang kanilang mga dalil? Ito ang kanilang dalil. Quran din. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Anuman ang kabutihan na dumating sa iyo ay nagmula sa Allah, ngunit anumang kasamaan na dumating sa iyo, ito ay nagmula sa iyong sarili na kagagawan. Chapter 4, verse 79, Quranul Karim.
So ayon sa kanilang paliwanag, hindi ang Allah ang may gawa niyan, hindi ang Allah nagtakda niyan. Ibig nilang sabihin, mas makapangyarihan ng tao, kapantay ang power ng tao sa power ng Allah, na ang Allah hindi na kayang panghimasukan ang masama na gawa ng tao. Kung doon sa kabila, inuna natin Jabariya, lahat ay panghimasok ng Allah. Lahat na magaganap sa buhay mo ay kagustuhan ng Allah. Ang panganib, balikan natin ang panganib. Ang panganib sa akida na iyan ay pwedeng ganito. Mismo ang mga kalaban ng Islam, sisisihin nila ang Allah. Halimbawa, itong nagaganap sa Gaza, labanan, pwedeng sabihin ng mga Hudyo o yung mga Muslim, alam ba ninyo bakit namin kayo dinudurog ng bomba? Ang may gusto nito ang Panginoon ninyo. Itinakda ng inyong Panginoon na kami ang dudurog sa inyo, kaya ginagawa namin ito sa inyo. Ito ay nangyari na sa panahon ng mga Mongol, ng panahon ng mga tauhan ni Genghis Khan. Sabi ng mga Mongol, hoy mga Muslim, kami ang inyong parusa, galing kami sa inyong Panginoon, kami ang parusa sa inyo. So, pwedeng mangyari, dahil sa unang akida nating inilahad, pwedeng mangyari na dahil sa ang lahat ay takda ng Allah, pwedeng isipin ng mga Hudyo, itong nagaganap sa inyo mga Muslim, kagustuhan ito ng inyong Panginoon. Allahu Akbar. Balikan natin yung pangalawang akida, Qadariyah. Malaya ka na gawin anong gusto mo, kung gusto mo na mapatnubayan ka, pwede. Kung gusto mo na huwag kang mapatnubayan, pwede rin. Ibig sabihin, ang malaya na kalooban ng tao ay mas makapangyarihan pa kaysa sa kalooban ng Allah. Ang kanilang idinadalil, basahin natin, chapter 18, verse 29. Faman sya'a falyu'miu wa man sya'a falyakfur. Kaya sino man ang magnais, hayaan siyang manampalataya, at sino man ang magnais, hayaan siyang hindi manampalataya. Chapter 18, verse 29, Quranul Karim. Ito yung shortcut ng paninindigan na Qadariyah. Ang anumang kasamaan na mangyari sa buhay ng isang tao ay hindi kagagawa ng Allah, walang kinalaman ng Allah, kundi kagagawa ng tao. At kapag ang nangyari sa buhay ng tao na kasamaan, kapahamakan, kalamidad ay nanggaling sa Allah, ayon sa kanilang pananampalataya, walang hustisya. Ganun, katindi. Ito ang panganib sa kanila. Wala ra hustisya kung mayroong takda ng Allah. Kapag daw mayroong takda ng Allah, wala raw hustisya. Allahu Akbar. Ang panganib ng akida na ito, number 1, dahilan sa ang lahat ng kaganapang kabutihan ay itinakda ng Allah. Kung maparaiso ka, itinakda ng Allah. Kung ikaw ay makaligtas, itinakda ng Allah. Kung kakagawa ka ng kasamaan, ikaw may gusto niyan. So dahilan dito, ayon sa mga scholars, ang panganib ng ganitong akida ay wala na. Wala nang trials. Wala nang pagsubok. Nakatakda ka ng maparaiso, paraiso ka. Hindi ka nadadaan sa pagsubok. Hindi ka nadaan sa trial. Wala nang trial. Wala nang pagsubok sa buhay. Dahil ikaw ay nakatakda na maparaiso. Ito ang isa sa panganib ng ganitong akida. Pangalawang panganib, binabasa ko ang rulings ng mga scholars. Mamaya babasahin ko sa inyo ng buo ang source reference. Pangalawang panganib ng ganitong klaseng akida, kapag ito ang pinaniwalaan mo, ay dahilan sa ang kasamaan ay kagagawa ng tao. Ibig sabihin, walang power ang Allah na makialam. Walang power ang Allah na pasukan. Ibig sabihin, ang power ng tao na gumawa ng masama, kapantay ng power ng Allah na hindi kayang pigilan ng Allah. Hindi kayang pumasok ang Allah. Hindi pa kayang pumasok ang kalooban ng Allah. Ito ang panganib sa ganitong klaseng akida. Ayon sa paliwanag ng mga scholar, hindi sila naniniwala sa takda ng Allah. Ayon sa Qadariyah, alam ng Allah na ang tao ay gagawa ng krimen.
Pero hindi niya sila pinilit na gawin ang krimen. Ayon pa sa Qadariyah, walang kagustuhan ng Allah kundi ang kabutihan. Ang lahat ng takda ng Allah, ang lahat ay itinakda ng Allah maliban sa kasamaan. So lahat ng itinakda ng Allah ay yaon lang ikabubuti mo. Ngunit ang mga kasamaan, hindi nakialam ang Allah. Ibig sabihin, walang power ang Allah para makialam sa mga kasamaan. Mga kapatid sa pananampalataya, ito yung dalawang pinaka-main na labanan ng mga akida. Dito umikot ang mga sub-akida, mga branches. Pero itong dalawang pinaka. Ngayon, bago natin sa inyo ilahad ang pinakatama na akida, na ito dapat hawakan natin ng mga Muslim. Ang dami-dami natin naririnig ng mga akida. Akida ng Shia, akida ng Sufi, akida ng Asairah, akida ng kung ano-ano. Mga kapatid sa pananampalataya, ito ang panghawakan natin na kaligtasan na akida. Bago natin sa inyo ilahad, ano ang tama na akida? Balikan natin itong dalawa. I-review natin para sa hindi mga nakarinig sa umpisa. I-review natin ng kaunti. I-summarize natin itong dalawa. Jabariyah, ang lahat ng magaganap, masama or mabuti, lahat galing sa Allah. Kabanalan or kapahamakan, lahat galing sa Allah. Walang saysay ang human free will. Walang kwenta ang human free will. Wala kang kalayaan, wala kang choice. Anuman ang buhay mo ay nakatakda. Walang kasalanan ng tao sa mga kasamaan. Ang Allah ang may gusto na ikaw ay maging kriminal. Ang Allah ang may gusto na ikaw ay maging shabu. Ang Allah ang may gusto na ikaw ay maging rapist. Ito ang akida Jabariyah. Akida Qadariyah, ang itinakda lang ng Allah ay ang kabutihan. Ang gawang kasamaan ng tao ay ayaw pakialaman ng Allah. Sa paggawa ng tao ng kasamaan ay kapantay niya ang power ng Allah. Ito ang dalawang akida. Ngayon, ano ang tama na akida? Mga kapatid sa pananampalataya, ayon sa pinakamalalaking mga Islamic religious scholars, sa pangunguna ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, nawa kahabagan sila ng Allah, itong dalawang akida na ito parehong ligaw. Huwag mong panghawakan alin dito sa dalawang akida. Maliligaw ka, maiimpyerno ka. Akida Jabariyah, akida Qadariyah. Ayon sa kanilang paliwanag, kinakailangan maintindihan ng bawat isa ano ang tama na akida. Ito, buksan natin. Ang source natin ay ang Fatawa Ibn Taymiyyah. Majmu' al-Fatawa Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, Fatawa Volume 8, Fatawa number 100. Isa pa. Majmu' al-Fatawa Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, Fatawa Volume number 7, Fatawa number 664. Ano ang sinasabi? I-summarize ko sa inyo, sapagkat ang oras natin ay kakaunti. I-summarize ko sa inyo, pakinggan niyo mabuti. Ito ang tama, ito ang akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, para hindi ka maligaw. Ang pinag-usapan sa akida, kaunti lang ang sablay, ligaw ka, matutupok ka sa apoy. Pakinggan niyo mabuti. Ayon sa akida na tama ay, bago ka pa lamang isilang sa mundong ito, thousands of years, bago ka palang isilang sa mundong ito, alam na ng Allah ano ang gusto mo na maging. Alam na ng Allah na gusto mong maging banal, or alam na ng Allah na gusto mong maging criminal. Ano man ang gusto mo sa buhay mo, bago ka palang isilang dito sa mundo, alam na ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala kung gusto mo na maging kriminal, mamamatay tao, mangre-rape, or gusto mo maging ustad, maging banal, maging alim, maging scholar. Ano man ang gusto mong maging, paglabas mo sa mundong ito, bago ka palang isilang, alam na ng Allah. So, ibig sabihin, nandoon ang human free will, malaya ka. Sumunod sa anong gusto maging. Nasaan ang divine will? Kasi kailangan nandoon ang human free will, nandoon ang divine will, balanse, yan ang tama na akida ayon sa mga scholars.
Hindi pwede yung divine will lang, walang human free will. Hindi rin pwedeng human free will lang, walang divine will. Hindi balansi. Para maging balansi, nandun ang malaya mong kalooban, ikaw ang may gawa niyan, ikaw ang sisisihin niyan, nandun rin yung divine will ng Allah, may power siya para makialam. Okay, balikan natin. Bago ka palang isilang sa mundong ito, alam na ng Allah ano ang gusto mong maging. Gusto mo maging kriminal? Or gusto mo maging banal? Gusto mo maging negosyante? Gusto mo maging Muslim? Gusto mo maging kafir? Anong gusto mo? At tinataka ng Allah, ng approve. At kasama sa pagtatak ng Allah, ibinigay niya sa iyo ang pagkakataon, ang mga circumstances, ang mga pasilidad, ang mga posibilidad, paano magagawa ang gusto mong maging. Tinatakan ng Allah na approve at ituturo niya sa iyo, ibibigay niya sa iyo ang mga pagkakataon upang makuha mo anong gusto mo maging paglabas mo sa mundong ito. So balance. Nandoon ang human free will, hindi mo masisisi ang Allah, hindi siya ang may gusto na ikaw ay maging kriminal. Ikaw ang may gusto niyan. At hindi mo masabi na hindi nakialam ang Allah nakialam, tinatakan niya, inapprove niya, ano ang gusto mong maging, ibinigay siya mga pagkakataon, mga opportunity, mga circumstances, para anong gusto mong maging ay makamit mo. Kapag pumatay ka ng tao, huwag mong sisihin ang Allah, sisihin mo sarili mo. Kapag nakulong ka, nagsiyabu ka, huwag mong sabihin, ito ang takda sa akin ng Allah, ang Allah may gusto nito. Hindi po. Ikaw ang may gusto niyan. Bago ka palang isilang, alam na ng Allah na gusto maging shabu pusher, gusto maging shabu drug lord. Ibinigay sa iyo ng Allah ano ang gusto mong maging. Mga kapatid sa pananampalataya, ito ang tama na akidah. Ito ang panghahawakan natin na akidah bilang mga Muslim. Ang tanong, dahilan sa hindi natin alam ano ang ating nakatakda na kapalaran, walang sino man sa atin nakakaalam, maging ang mga anghel, mga propeta, ang mga sugo, walang sino man sa kanila na nakakaalam ano ang kapalaran ng bawat isa. So hindi natin alam kung ano ang ating hantungan, paraiso ba, impyerno, kapahamakan ba, kaligtasan, wala tayong alam. Ngayon ang tanong, bro, pwede bang baguhin anong itinakda sa akin ng Allah? Kung itinakda sa akin ng Allah impyerno, pwede ba maging paraiso na lang ako? Pwede, hindi pwede. Sagot, walang makakapagpabago sa itinakda ng Allah maliban sa dua, prayer, supplication, pakiusap sa Panginoong Allah, masumamo. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yaruddul qadara illa dua, walang makakapagpabago sa isang takda maliban sa isang dua. Authentic po na hadith, Sahih Al-Jami, hadith number 7687. Authentic po na hadith. Ibig sabihin kapatid sa pananampalataya, dahilan sa hindi natin alam ano ang itinakda sa atin ng Allah, pero alam natin na ang ating akida, alam natin na kung ano tayo ngayon sa mundo, ito ay dahil sa gusto natin maging. Tinulungan lang tayo ng Allah na makamit anong gusto natin maging. Ngunit ang gusto natin makaligtas. Sino ba naman ang gusto ng impyerno? Dahil sa gusto natin makaligtas, gusto natin mabago anong itinakda sa atin ng Allah, pwede bang mabago? Pwede, sa pamagitan ng dua. Isa pang hadith, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada'a illa du'a wa la yazidu fil umri illa al-birr. Walang makakapagbabago sa takda ng Allah maliban sa dua, at walang nakakapagpahaba ng buhay maliban sa mga gawaing kabanalan. Authentic po na hadith, Sahih Al-Jami. Authentic na hadith. Mga kapatid sa pananampalataya, ito ang ating diinan. Dahil nga sa hindi natin alam ano ang ating kapalaran. Hindi mo alam, baka impyerno ka, baka samba ka ng samba, yung palang nakatakda sa impyerno. So gusto natin na huwag tayo maimpyerno. Huwag mapahamak ang mga mahal natin sa buhay. At ang pinakasandata ng Muslim ay dua.
kapag ikaw ay tutuhanan nagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala, tutugunan ka. Bilang katibayan, siya mismo nagsabi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, chapter 40 verse 60 Quranul Karim. At ang inyong Panginoon ay nagsasabi, tawagan ninyo ako at tutugunan ko ang inyong panawagan. So malinaw na kapag tinawagan mo ang Allah, makiusap ka, sabihin mo, ya Allah, kung nakatakda ako na mapahamak sa impyerno apoy, baguhin mo po ang aking kapalaran bilang ikaw ang nagtatakda ng panakdaan, bilang ikaw lamang ang nakakapagpabago ng panakdaan. Nang tanungin si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga sahaba, nasaan ang ating Panginoon? Hindi siya makasagot ng sariling opinion. Ang sagot niya, revelasyon. On the spot, bumaba yung ayah para tugunan nasaan ang Allah, para tugunan at malaman ng mga tao na ang Allah handa na tumugon ng anumang hingi natin. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, chapter 2 verse 186. Kapag ang aking mga alipin ay tinanong ka tungkol sa akin, katotohanan, ako ay malapit sa kanila. Pinakikinggan ko ang dua ng bawat nagdudua kapag siya ay nagdudua sa akin. Pinakikinggan ng Allah ang ating panawagan kapag tayo po ay nanawagan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, bilang hindi natin alam ano ang nakatakda sa atin ng Allah, at bilang alam natin ito ang akida natin, damihan natin para parating ang masumamo na pakiusap sa Allah na nawa tayo po ay kanyang iligtas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga kapatid sa pananampalataya, ngayon alam na natin ang tumpak na akidah. Hindi natin alam ano ang ating kapalaran. At alam natin ang pinaka-powerful natin na sandata ay prayer, doa. Mayroon pong dalawang requirements na kailangan matutunan natin sa buhay para ang iyong doa tanggapin ng Allah. Kahit naluhaan ka pa, lumuha ka pa ng dugo sa pakiusap sa Allah, pag hindi mo sinunod itong dalawang requirements, hindi tatanggapin ang iyong mga doa. Unang requirement, maingat ka na huwag kang kumain ng haram. Huwag mapasukan ang katawan mo ng isang subo lang na haram. Huwag kang uminom ng haram. Huwag kang makahawak ng kabuhayan na galing sa haram na ibibili mo ng pagkain na pagsasaluhan yung pamilya, kakainin ninyo isang subo lang na haram, 40 days, 40 nights, hindi tanggap ang lahat ng gawain yung ibadah kasama ang inyong mga doa. So, unang requirement, kumain ka ng halal, iwasan mo ang haram. Number 2 na requirement pala ang ating mga doa matanggap, iwasan mo na ang paggawa ng mga kasalanan. Paano tutugunan ng Allah ang iyong mga doa? Kung ang mga ginagawa mo ay kapuot-puot sa paningin ng Allah, ang mata mo makasalanan, araw-araw wala kang pinanunod kundi haram, ang tenga mo makasalanan, wala kang pinakikinggan kundi haram, ang bibig mo makasalanan, wala kang binibigkas kundi ang makasalanan, ang iyong kamay makasalanan sa paghawak ng mga gawaing makasalanan, ang bulsa mo pinapasukan mo ng makasalanan na pera, ang paa mo ginagamit mo sa papunta sa mga gawaing makasalanan. Paano tutugunan ng Allah ang iyong mga doa? Dalawang requirements. Gusto natin makaligtas. Gusto natin baguhin ng Allah ang ating
takda. Baka kung ating panakdaan ay itinakda tayo na mapunta sa impyerno apoy, gusto natin baguhin ng Allah sa pamagitan ng power ng prayer, ngunit dalawang requirements ng prayer para matanggap. Iwasan mo ang haram na pagkain, inumin, kasuutan, hanap buhay. Number 2, iwasan mo ang paggawa ng mga gawaing makasalanan. Bilang conclusion, mga kapatid, sa pananampalataya, alam ng Allah ano ang gusto mong maging paglabas mo sa mundong ito. At ibinigay sa iyo ng Allah ang lahat ng pagkakataon para magawa mo anong gusto mong maging. Ngunit nagising ka ngayon, na-realize mo, Ya Allah, huwag mo akong ipahamak. Dalhin mo po ako, Ya Allah, sa kaligtasan. Kaya kailangan mo ang dua na nanduroon, iwasan mo yung dalawa. Huwag kang kakain ng haram. Iwasan mo ang gawaing makasalanan. Para ang iyong dua ng kaligtasan ay tanggapin ng Allah.